Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, Attorney Nicholas Kaufman magbibitiw bilang legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Franco Mabanta at 4 na kasamahan nakapagpiyansa na sa extortion case. 3.8 million pesos na halaga ng shabu huli sa isang top drug personality sa Davao Oriental. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nakatakdang magbitiw si Attorney Nicholas Kaufman bilang pinuno ng legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kinakaharap nitong kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC. Sa kanyang kahilingang mag-withdraw na inihain noong Mayo 8, sinabi ni Kaufman na nakausap na niya si Duterte tungkol sa plano nitong kumuha ng bagong abogado na mamumuno sa muling bubuing defense team. Inihayag din ito na tapos na ang kontrata niya kay Duterte simula pa noong March 31, 2026. Hindi isinapubliko ang pangalan ng kapalit na counsel, ngunit tiniyak ni Kaufman na may malawak itong karanasan sa ICC. Tiniyak din itong mananatiling confidential ang mga hawak niyang dokumento na may kinalaman sa kaso ni Duterte. Samantala, pinayagan na rin ng ICC Trial Chamber 3 ang pag-alis ni Dove Jacobs bilang Associate Counsel sa kampo ni Duterte. Wala pang inanunsyong kapalit para sa abogado. Nag-issue ng release order ngayong Sabado ang Pasig City Regional Trial Court Branch 167 sa social media personality at Peanut Gallery Media Network o PGMN founder na si Franco Mabanta kasama ang 4 niyang kasamahan kaugnay ng reklamong robbery extortion kapalit ng hindi paglalabas ng umano'y expose video laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Dahil dito, pinalaya na ngayong araw ng National Bureau of Investigation o NBI mula sa detention facility sa Muntinlupa City sina Mabanta. Ayon sa kanilang abogado na si Attorney Bernice Rodriguez, itinakda sa 120,000 pesos ang piyansa ng bawat akusado. Kaugnay nito, nag-issue ng subpoena ang NBI laban kay PGMN anchor CJ Hiro na tinukoy na person of interest sa kaso. Pinahaharap siya sa ahensya sa Lunes, Mayo 11 upang magpaliwanag kung may kaugnayan siya sa tangkang extortion matapos siyang mapabilang sa video clip na ipinadala kay Romualdez para mapuwersa itong magbayad ng 300 million pesos. Nasa kote ng mga otoridad sa buy-bust operation sa Baywalk Barangay Central, Mati City, Davao Oriental ang isang top priority drug personality at nakumpiskang tinatayang 570 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 3.8 million pesos. Kinilala ang suspect na si alias Crismar, 36 anyos, fish vendor at residente ng Panabo City, Davao del Norte. Isinagawa ang operasyon noong gabi ng Mayo 8 sa pangunguna ng Mati City Police kasama ang Philippine Drug Enforcement Agency. Bukod sa ilegal na droga, nasamsam din ng mga otoridad ang buy-bust money, cellphone, weighing scale, iba't ibang personal na gamit, cash at isang Suzuki minivan. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasalukuyang nasa kustodiyan ng pulisya. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Lenon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.